Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Champion tayo this year, pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm VG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki, and we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Snooze Tonight! Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabing ito ng Lunes 2/2/2026. Sa ating pong headlines, 2 impeachment complaints laban kay Pangulong BBM. Idineklarang sufficient informed ng House Committee on Justice. 2 impeachment complaints laban naman kay Vice President Sara Duterte inihain na sa Kamara. Trust at performance rating ni Pangulong BBM abay bumaba daw po. Rating naman ni VP Sara tumaas sa huling survey ng Okta noong 2025. Pangulong Marcos iniutos ang agarang pagbabayad sa mga kontraktor na nasa likod ng maayos na proyekto. Senador Erwin Tulfo, pinalitan si Senadora Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations.
Isa pang suspect sa pagpatay sa Lady Cap at kanyang anak, hawak na rin ng QCPD. Anti-scam groups nagbabala laban sa AI-powered love scams. Mahigit pisong dagdag sa halaga ng diesel at kerosene. Kasado na, presyo naman ng gasolina, may pagtaas din. Sa pong TNT Global News, libo-libong transport workers sa Germany nagwelga, biyahe ng bus at tram na apektuhan. At sa TNT Showbiz, bagong video ni Chris Aquino, ikinatuwa naman ng mga netizen. TNT Tomorrow's News Tonight. Ang niyo po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Idineklara ho ng House Committee on Justice na sufficient inform ang dalawang impeachment complaint na iniharap laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagdinig po ng komite na pinamumunuan ni Batangas Congresswoman Jervil Luistro, idineklarang sufficient inform sa botong 46-1 at isang nag-abstain ng reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. At inendorso naman ni Pusong Pinoy Party List Congressman Journey Jet Nisay. Sufficient informed din sa botong 45 ang pabor, siya mang tutol. At isang abstain ng reklamo na inihain naman at inendorso ng Makabayan Bloc. Naliwanag po ni Luistro, ang sufficiency inform ay tumutukoy sa formal requirements ng isang reklamo tulad po ng pirma ng mga complainant, endorsement at panunumpa dito ng mga naghain. Bukas Martes, tatalakay naman ng komite kung sufficient in substance ang naturang impeachment complaint. Sakaling ideklarang hindi sufficient in substance, ang reklamo ay mababasura at ang report ay susumite sa plenaryo. Tapos na. Both complaints were declared sufficient in form. For tomorrow, we will be moving to the determination of sufficiency in substance. And this means that the recital of facts must constitute the offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. Si House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Nag-walk out si Manila 6th District Representative Benny Abante sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos na ideklara ng komite na parehong sufficient in form ang dalawang impeachment complaints. Gate ni Abante, mayroong insufficiency sa nasabing mga reklamo at sabay walk out. That there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both De Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? Si Manila Congressman Benny Abante. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tinanggap naman ni House Secretary General Cheloy Garafil ang dalawang impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Iniharap mismo ng Makabayan Bloc na kinabibilangan po ni na Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, Rene Eco ng Kabataan Party List at Sara Ilago ng Gabriela Women's Party List ang unang reklamo sa grounds na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust and other high crimes. Advocate Tino, pareho pa rin ang mga issue laban kay VP Sara na kinabibilangan ng questionableng paggamit ng confidential funds, death threats laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez,
na anyay hindi pa rin naipaliliwanag ng pangalawang Pangulo nung nakalipas na Kongreso. Nakasuot naman ng peach ribbons na ibig sabihin na impeachment sa kanilang braso ang 17 complainant ng ikalawang impeachment laban kay VP Sara. Pinanguna naman nila tindig Pilipinas President Kiko Aquino D, dating Secretary Jing Deles, Father Flavie Villanueva ang paghain na reklamo na inendorso naman nila mamayang Liberal Party List Congresswoman Leila de Lima at Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya. Halos pareho naman ang grounds ng impeachment complaints na niharap noong nakalipas na taon. Binaliwala naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga bagong impeachment complaint na inihain laban sa pangalawang Pangulo at iginiit na wala umanong bigat at sapat na batayan ang mga paratang. Sa pahayag ng kanyang abogado na si Attorney Michael Poa, hindi na umano ikinagulat o ikinabahala ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang paghahain ng panibagong mga reklamo. Ayon kay Poa, nilinaw na ng Korte Suprema na ang impeachment ay hindi basta prosesong politikal na nakabatay lamang sa alegasyon o sa ingay ng opinyon sa publiko kundi isang konstitusyonal na mekanismo na nangangailangan ng matibay na ebidensya at pagsunod sa due process. Dagdag pa ng kampo ni Duterte, handa silang harapin ang mga paratang sa tamang proseso ng konstitusyon. Kumpiyansa rin umano sila na mapatutunayan na walang sapat na legal and factual na batayan ang reklamong isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Dalawang magkasunod na bagong impeachment complaints ang inihain laban kay VP Sara ngayong Lunes, February 2, 2026. TNT Tomorrow's News Tonight. Sinabayan naman ng kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo ang paghain po ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sumugod sa harap mismo ng South Gate ng Batasan Pambansa Complex ang mga rallyista at ipinanawagang panagutin si VP Sara. Iginit po ng grupo na dapat ding singilin daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malaking kasalanan sa bansa. Babantayan din naman nila impeachment complaint laban sa dalawang pinakamataas opisyal ng Pilipinas at hindi titigil hanggat hindi naalis sa pwesto. Kabilang po sa mga nagkilos protesta ang grupong Bayan Muna, Anak Pawis, Kabataan at ilang katutubo. Naniniwala naman si dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Egon Cayosa na may mali sa desisyon ng Supreme Court kaugnay ng motion for reconsideration sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil umano sa pagbaliwala sa ilang prinsipyo ng konstitusyon na tumiiral na jurisprudence. Sa programang Balansyado, sinabi ni Attorney Cayosa na nagkaroon ng judicial overreach at may mga maling factual basis ang desisyon na maaaring magdulot ng pagbaba ng tiwala ng publiko sa Korte Suprema. I agree with most of the points raised by the other legal experts na dito, number one, nagkaroon ng judicial overreach. Pangalawa, maraming binaluktot na mga settled jurisprudence at principle yung Supreme Court. Pangatlo, pati yung reasoning nila nagkabuhol-buhol na kasi nga merong mga factual basis na maling-mali. Yung pangyayari kasi, yung facts, mahirap mo yung, kumbaga, iwido. Kinakailangan totoo ba o hindi? Yan ba ang nangyari o hindi? So, pag nahuli ka dyan, kung nagtangka kang baliktarin yung katotohanan, iipit ka talaga. Kaya tuloy itong resolution dito sa motion for reconsideration, imbes na nakatulong at isalba yung pagtingin sa Supreme Court, nagiging mas malala pa ang sitwasyon nila. Dagdag pa ni Cayosa, ang impeachment ay isang mahalagang mekanismo upang panagutin ang matataas na opisyal ng gobyerno basta't ito ay isasagawa ng maayos at walang halong politika. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman lumagpak ang trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte bate naman sa fourth quarter tugon
ng masa survey ng Octa Research Group. Sa resulta ng survey, bumagsak ng 7 na puntos ang trust rating ni Pangulong BBM mula 57% noong September 2025 ay naging 48%. Bagyaring bumaba ang performance rating ng Pangulo mula 54% ay naging 51%. Samantala, tumaas naman ang trust rating ni VP Sara mula 51% ay naging 53%, habang tumaas din ang kanyang performance rating mula 49% ay naging 54%. Isinagawang survey mula December 16 hanggang December 20, 2025 sa pamagitan daw po ng face-to-face interview sa may 1,200 respondent na may edad na 18 taon pataas mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, pinababayaran na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga responsableng kontraktor na nasa likod ng maayos na proyekto ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang ito sa mahigpit na utos ng Pangulo sa kanyang economic team. Dagdag ng Undersecretary Castro, naniniwala umano ang administrasyon na kung tinutupad nito ang obligasyon para sa mga responsableng kontraktor, mas lalo nitong gagawin ang kanilang trabaho ng tama. Ipinagutos din ni Pangulong Marcos na paiigtingin ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga lokal na pamahalaan para sa mas lalong mabantayan ang mga proyekto. Matatandang ipinatigil ng Pangulo ang pagbabayad sa mga kontraktor noon habang isinasagawa ang investigasyon sa maanomalyang flood control project. TNT Tomorrow's News Tonight. Ininspeksyon naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ng Gandara Bridge sa Samar na higit sa 6 na taon nang hindi napapakinabangan matapos na ito'y bumagsak. Ayon po sa mga lokal na opisyal sa naturang lugar, matagal nang apektado ang mga residente dahil man sa nasirang tulay na nagdulot po ng pagdodoble ng pamasahe ng mga estudyante at mga mamimili para makarating sa paaralan at pamilihang bayan. Dahil po dito ipinagutos si Dizon ng agarang pagtutok sa proyekto at ang pagtatapos nito bago matapos naman ng 2027 para tuluyang maibsan ang hirap at abalang dinaranas ng mga residente doon. Walang puwang ang mga epal. Ito po ang sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson matapos na suportahan ang kautusan ng Department of Interior and Local Government o DILG laban sa mga epalitiko. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2026-006, ipinagbabawal ng DILG ang pagpapaskil ng pangalan, imahe at kulay ng mga opisyal sa proyektong pampubliko. Ayon kay Lacson, walang puwang ang mga ito sa serbisyong publiko at duda rin siya na may tongpats pati na ang mga nagpo-promote ng billboard. Si Lacson ang nagmumungkahi na dapat ay may provision sa 2026 national budget na bawal ang galawang epal sa bigayan ng ayuda at proyekto ng pamahalaan. TNT Tomorrow's News Tonight. Itinalaga naman bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations si Senador Erwin Tulfo kaninang hapon. Pinalitan ni Tulfo ang dati nitong chairperson na si Senadora Amy Marcos na ngayon po nasa minoryang grupo. Magugunitang nagkaroon ng ugong na papalitan ng chairmanship nito bilang bahagi ng patuloy na pagbabago sa Senado. Una na ring lumutang ang pangalan ng senador na siya nang hahawak nito noong nakalipas na linggo. Itinuturing naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang isang continuing rebellion ng mga lumulutang na balita hinggil sa umano'y planong pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito'y kaugnay ng impormasyong kumakalat na maaaring magkaroon ng unang babaeng Senate President. Ayon kay Lacson, kung may tinatawag mang rebellion laban sa kasalukuyang Senate President, hindi ito isang biglaang pangyayari kundi continuing crime simulat sa pool. Paliwanag ng senador, maaaring mapalitan ng Senate President anumang oras basta't may sapat na bilang ng mga senador na susuporta sa isang grupo. Nauna rito'y kumalat sa social media ang ulat tungkol sa umano'y panibagong tangkang kudeta sa liderato ng Senado kung saan babae umano ang itinutulak na susunod na mamumuno.
Sino? Walang sinabi dito kung sino eh. Pero naiisip mo ba ang naiisip ko, V1? Naisip mo. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, hindi na may tinanggi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may mga pag-uusap hinggil sa pagkapalit ng liderato sa Senado. Ayon po kay Senador Cayetano, hindi rin naman sikreto na gustong maging majority ng minority group tulad na nangyari sa grupo noon ni na Senate President Tito Soto. Subalit aminado siya na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin kumpleto ang Magic 13 para magawa ang pagpapalit sa liderato ng Senado. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussions. There are people happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Still satisfied with Samantala, pinabulaanan naman ito ng Pangulo ng Senado at sinabing wala siyang naririnig tungkol dito. Dagdag pa ni Senate President Tito Soto kung meron mang hindi kontento sa kanyang liderato, bunsod ito ng kanyang pagiging istrikto sa kanyang pamumuno. Mahigpit na ipinatutupad o ipatutupad ng COMELEC at ng Philippine National Police ang gun ban sa 8 barangay sa Antipolo City bilang bahagi ng pagtitiyak ng seguridad sa nalalapit na special elections. Kabilang sa mga barangay na sakop ng gun ban ang Calawis, Kupang, Dalig, Inarawan, San Jose, San Juan, San Luis at San Roque. Bukod dito ay maglalagay din ng checkpoint upang masiguro ang payapa at maayos na halalan. Ang election period ay mula February 12 hanggang March 29 para punan ang pwestong iniwan ng yumaong kinatawan ng 2nd distrito ng Antipolo na si Representative Romeo Acop na pumanaw noong December 20, 2025. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaki mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Naku po, may may pagtaas po sa presyo ng petrolyo bukas. Ano ba naman yan? Kapapasok na ng Pebrero, may mga nagtataasan na naman. Higit daw pong piso ang dagdag sa bawat litro ng diesel at kerosene. Mayroon ding halos piso naman o 80 centavos sa magiging pagtaas sa bawat litro ng gasolina. LPG may pagtaas din, ha? Oo, nung February 1. February 1? Yes. Ano ba naman yan? Oy, yung mga mahilig magmahal, ha? Yung mga naghahanap ng kanilang mga minamahal, ha? Abay, mag-iingat daw po kayo sa high-tech na ngayon ng love scams, ha? Gumagamit na raw po kasi ngayon ng artificial intelligence. Hala. Oh, sa mga love scams, ha? Baka yung akala ninyo ang ganda. Kakisig. Yung pala. Ay. Ay, susapo, ingat po kayo. Ingat lang, ha? Baka bigla kayo madenggoy. Samantala naman sa ating pong TNT Global News, libo-libong transport workers sa Germany nagwelga biyahe ng bus at tram na apektuhan. At sa showbiz, bagong video ni Miss Chris Aquino ikinatuwa ng mga netizen. Pilipinas ang oras, alas 9:30. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan. TNT Tomorrow's News Tonight. Ang niyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habzon. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby ka, Feds Manalili. Dito muna tayo sa report ni Raymond Atmas, Lingkod Lapid. Abay namahagi daw po ng relief goods sa mga biktima ng sunog dyan po sa Mandaluyong. Report mula kay RH28, lakay Raymond Atmas. Lakay Raymond. Namahagi ng relief goods ang Lingkod Lapid sa pauna ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAS Chief Operating Officer Mark Lapid sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. May kabuang 360 na pamilya ang nakatanggap ng tulong mula sa Block 6, Block 32 Extension at Block 36 ng nasabing barangay. Ang mga residente ng Block 6 at Block 32 Extension ay mga biktima ng sunog noong December 27, habang ang mga taga-Block 36 naman ay naapektuhan ng sunog noong Enero 19. Kabilang sa ipinamahaging relief goods ang bottled water, pares ng tsinelas, kulambo, kumot, bigas, mga sachet ng instant coffee, dilatang pagkain at hygiene kits na nagmula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Dumalo rin sa aktibidad si Barangay Addition Hills Chairperson Carlito Sernal na nagpahayag ng pasasalamat sa patuloy na suporta at malasakit ng Lingkod Lapid sa mga residenteng biktima ng sunog. Nauna rito noong Enero 21, nagsagawa rin ang Lingkod Lapid ng feeding mission kung saan palugaw ang ipinamahagi sa mahigit kumulang na 1,376 na individual na biktima ng sunog sa lugar. Ito si RH28, Raymond Atpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa Bulacan, top 10 most wanted person sa lalawigan dahil sa kasong robbery. Arestado daw po sa Bulacan pa rin. Ang detalye, balita mo yan, Federico Manalili. Yes, Kisha Satra, ito nga matagumpay na aresto ng mga otoridad ng Provincial Intelligence Unit ng Bulacan ang isang top 10 most wanted person na nabanggit na lalawigan. Ang ito'y matuntun ito sa kanyang kinaroroonan ganap na 7:20 ng gabi sa may area ng 2217 sa Pote Road, Barangay 178, Camarin North, Caloocan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Sir Dennis Robiano, Chief ng Provincial Intelligence Unit, ang arestadong akusado na si alias Narsing, ito'y 52 anyos. At residente naman ito ng Barangay Lias, Marilao, lalawigan ng Bulacan. Ayon sa ulat na resulta ng pagka-aresto ng pugante sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Presiding Judge Elenita Matangkay Albia ng Regional Trial Court RTC Branch 121 lungsod ng Maykawayan na may petsang Disyembre 19, 2025 at ito may kinakaharap ng kasong robbery. At ito naman ay nilagyan na may nilaan namang piyansa sa halagang 100,000 piso. Wala nang nagawa ang akusado ang irestuin ng mga otoridad katuwang ang mga kawani ng barangay. Sa ngayon nakapit na sa custodial facility ang arestadong akusado. Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, buntis patay sa karambola ng 3 sakyan sa may Alaminos City, Pangasinan. Report mula kay Freddy Fado. Freddy. Binawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Western District Hospital, Alaminos City, Pangasinan ang isang 25 anyos na ginang na buntis ng 3 buwan matapos masangkot sa aksidente ang sinasakyan niyang kulong-kulong. Batay sa ulat ni UIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, naganap ang aksidente alas 9 ng gabi sa Old Bypass Road, Barangay Tanaytay, Alaminos City, kung saan ang kulong-kulong na minamaneho ng isang 30 anyos na lalaki sa kanyang nasawing ginang kasamang 6 na taong gulang na anak nitong batang babae kapwa mga residente ng Victoria, Tarlac ay nabangga sa likuran ng motorsiklo na minamaneho ng isang 20 anyos na binata ang kasang 41 anyos na call center agent kapwa residente ng Alaminos City. Dahilan upang mapunta ang kulong-kulong sa kabilang linya na siya namang pagdating ng van na minamaneho ng isang 29 anyos na negosyanteng residente ng bayan ng Villasis na hindi na nito nagawang iwasan kaya nabangga niya at nakaladkad pa ng
ng mailang metro. Tumila po ng 3 sakay ng kulong-kulong at napuruhan ng ginang na buntis. Ang 2 sakay ng motorsiklo, driver ng kulong-kulong at 6 na taong gulang na batang babae ay patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor, habang ang van driver ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Alaminos City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristotle, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, anti-corruption advocate na dismaya daw ho sa hindi pagkasama ng Northern Samar sa road inspection ng DPWH. Ibalita mo yan na Rich 34 Jane Galit Bantayan. Nangihinayang naman ang isang anti-corruption advocate ng Northern Samar na si Mr. Vic Caparoso sa hindi pagbisita ng DPW Secretary Vince Tison dito sa lalawigan upang personal daw sanang makita itong mga maanumaliyang proyekto. Ang nasabing opisyal ay kasalukuyang nasa Samar at dumiretso na ito doon sa lugar upang tingnan ang Maharlika Highway. Ilan sa mga proyekto na dapat daw sana ay bisitahin rin dito sa lalawigan ng Northern Samar ayon kay Caparoso ay itong Barangay Tinublan Flood Control Dive Project na halagang 33.812 million. Kasama rin daw sa dapat sana ibisitahin ang Simura Road Section, 1.4 billion academic building ng University of Eastern Philippines na malinaw daw na overpriced, mahigit 3 billion na HCAP irrigation ng Las Navas Katubig at mga abandonadong school building projects. Kabilang dito ang bilyones na mga irrigation projects mula pa daw 1986 ayon kay Caparoso na kinakailangan daw ang full accounting kung saan mahigit sa 3,500 hectares na rice land sa probinsya, ngunit kukunti pa lamang ang irrigated. Ang mahigit 200 million na potable water supply ng Lawang at 100 million ng Katubig at Las Navas na hanggang ngayon ayon pa kay Caparoso ay wala pa rin daw tubig. Kagabi dumating sa Calbayog Samar si Dison para sa ongoing inspeksyon ng daang Maharlika Highway, partikular ang Calbayog Santa Rita section. Sa Alinport dumating ang kalihim at sinalubong naman ito ng mga pulis sa lalawigan sa panguna ni Police Colonel Orlando Garjula, ang Northern Samar Police Provincial Director, at dahil hindi naman Northern Samar ang kanyang focus ay dumiretso na ito sa Calbayog Samar. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sari pa rin po mga balita. Inibaba sa 30 ang bilang ng mga pulis na nasa active service ang nabiktima daw po ni Pia Katrina Panganiban sa kanyang umunoy taramak na pang-scam bilang car agent. Ito bang kinumpirma ng source ng DZRH kasunod ng naglulutangan ng mga ebidensya na si Pia Katrina at Mr. na si Christian Panganiban ang lumalabas na mastermind sa brutal na pagpatay sa kanilang ninang sa kasal na policewoman at sa anak nitong menor de edad. Ayon po sa source, sa 30 ay 4 pa lamang ang masasabing kumpirmado. Dahil mga ito pa lamang ang nakapaghain ng reklamo. Kabilang po sa mga nabiktima ni Pia Katrina isang bagitong pulis, Quezon City Police, na nagoy umano ng 300,000 piso dahil na rin o dahil sa bogus na pagbibenta nito ng sasakyan. Ang kasong ito ay walang pinag-iba sa tinututukang anggulo ng pulisya na posibleng motibo sa pagpatay sa maginang Molianido. Kusang sumuko naman sa otoridad at nasa tanggapan na ngayon ang Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU sa Camp Karingal si Maribel Suarez Panganiban, ang isa pa sa suspect sa karumal-dumal na pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido at sa kanyang anak. Si Maribel Suarez Panganiban ay kapatid ng suspect na si Christian Suarez Panganiban na dating pulis. Malaki umano ang partisipasyon ni Maribel Panganiban sa krimen dahil siya ang itinuturong tagalinis ng mga ebidensyang nasa bahay ng mag-asawang suspect na mastermind. Batay sa judicial affidavit ng suspect na si Hill Valdemoro D. Jr., si Maribel Panganiban ang dumagan sa dibdib ng 8 taong gulang na batang si John Ismael Molinido habang isinusupot naman ng isa pa ang mukha hanggang tuluyang bawian ng buhay. Sa ngayon, lumalabas na 5 na ang suspect na hawak ng mga otoridad, kabilang po ang mag-asawang Pia Katrina Panganiban at Christian Panganiban, gayon din ang kapatid na si Maribel, kasamahan na si Hill Valdemoro D. Jr. at si
Police Senior Master Sergeant John Molenido. Sa inquest proceeding ay isinama si Police Senior Master Sergeant John Molenido, ang asawa po ng napatay na mag-ina dahil sa idinadawit siya ng car agent na si Pia Katrina na umano'y siya ang nag-utos napatayin ang kanyang asawa at anak. Sa ngayon ay hinihintay pa ng QCPD at ng binubuong Special Investigation Task Group ang rekomendasyong ilalabas ng inquest fiscal kung matatanggal sa hanay ng mga suspect si PSMS Molenido. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, lalo pang paigtingin ng Philippine National Police ang kampanya nito laban sa mga illegal na armas nationwide. Ito para matiyak naman ang kaligtasan ng bawat mamayan sa mga komunidad. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., natili pa rin pangunahing nasasangkot sa mga krimen ng mga taong merong illegal na armas. Bunsod po nito ay kapag napigilan na niyang pagkalat ng loose firearms, ay may hirapan ng mga kriminal na may sakatuparan ang kanilang mga illegal na aktibidad. Nitong Enero, nasahigit daw po sa 800 katao ang inaresto at kumpiskado sa kanilang higit sa 2,000 mga baril, mga illegal na baril. Ayon po kay Nartates, sinatasan niya ang Criminal Investigation and Detection Group, maging Special Action Force at iba pang support units ng PNP na paigtingin pa ang kanilang mga operasyon laban sa gun running groups sa buong bansa. Samantala, pagpasok pa lang ng Love Month, ay matindi na ang babala ng anti-scam groups laban sa AI-powered love scams. Ayon kay Scam Watch Philippines co-founder Josel De Guzman, target daw po ngayon ng love scams ang mga taong nakapaloob daw po sa 5 profile. Ito po yon. Kabilang sa open target ng love scam ngayon ay ang individual na naghahanap daw po ng mga dayuhang partner, financially stable na mga partner, mga kababaihang pinilit magpakasal, mga lalaking laging nababasted, at maging ang mga solo parent. Bunsod nito inilunsad ng Love Scam Watch PH at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang kampanyang Unmatch PH 2026, umiwas sa AI, ano yun? Pag-ibig. Parang pag-ibig. Feb-ibig. Yan. Nagbabala si CICC Acting Executive Director Aboy Paraiso na mas pinaigting pa ngayon ng mga scammer ang paggamit daw po ng artificial intelligence at ginagamit ang love scam actors na manipulehin ang emosyon ng kanilang mga biktima bago humantong sa financial exploitation. Ginagamit na ngayon ng mga scammer ang AI para sa emotional manipulation sa pamamagitan ng fake identities, automated conversation at staged interaction. Kapag ba nag-video call, kasama din dito? Yung video call pero naka-filtered ang mukha? Oo, baka talagang matinding pagpapaganda, although yung totoong itsura pala, hindi ganun. Idiniin ni Paraiso na sa ganitong paraan ay nagiging mas organisado, convincing at mas mapanganib ang mga love scams. Kaya ingat ho kayo, ha? O, yung mga lover boy dyan, ha? Yung mga naghahanap dyan ng afam. Naghahanap ng afam, ha? Oy, marami niyan. Saka marami yung mga nababasted na ngayon nagmamadali dahil Feb-ibig na. Oy, ingat kayo, ha? Yes. Sa gabit Naku naman. Bakit? Nalimot mo. Ayan, may nakalimutan. Nakalimutan. Ay, sus apo. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, higit sa piso ho ang panibagong taas presyo naman sa diesel at kerosene bukas, habang ma-increase din ang halaga ng gasolina. Ayon po sa Shell Pilipinas, 1.60 bawat litro ang dagdag sa presyo ng diesel, 1.10 naman ang dagdag sa kerosene, at 80 sentimos naman sa gasolina. Magkakabisa nga po ang adjustment alas 6 ng umaga bukas. Inagpo ng Department of Energy, Oil Industry
sorry Lagi mo hon. na lang nalilimutan Nadudulas yan. ako dyan kasi nako. So Department of Energy. Yan. Yun. Department of Energy Oil Industry Management Bureau na ang panibagong oil price hike ay epekto pa rin ng kaganapan sa labas ng bansa tulad po ng patakaran ng OPEC Plus na pigilin ang pagtaas ng kanilang output. Ngayon, mapipigil ba yan ng DOE? Wala. Hindi. Samantala sa iba pa nating mga balita, mas nagiging ligtas ang mga komunidad ngayon. Ito po ang assessment naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasunod po ng ulat na bumaba na ang focus crime sa buong bansa noong buwan ng Enero. Iniulat po ni Nartates sa Campo Crame na nakapagtala ng 2,400 na krimen ang PNP nitong Enero, bumaba po ng 24.32% mula sa dating 3,200 insidente noong Enero ng taong 2025. Gayon din, nag-improve ang naturang mga figura mula sa 2,500 cases noong Disyembre 2025, katumbas po ng 5.59% na pagbaba. Sabi naman ng Top Cop, maaaring dahil ito sa epektibong deployment ng resources ng PNP. Resources natin, hindi lang naman isa, hindi lang naman dalawa. No? Hindi lang naman pondo, hindi lang naman logistics. Kasama na rin yung human resource. Pag nag-deploy mo yan, including a good police operation, we are employing Ginawa ni Nartates ang pahayag kasabay ng pag-aming ikinalulungkot naman niya ang patuloy na pagkakasangkot ng mga pulis sa krimen. TNT Tomorrow's News Tonight. Itinanggi naman ng NBI na may nangyaring panunuhol o tangkang panunuhol mula sa pagkanting gaming tycoon na si Charlie Atungang. Sa panayam po ng DZRH kampanting sinabi ni NBA Acting Director Lito Magno na walang ganitong paipag-ugnayan si Ang salinman sa kanyang mga tauhan kaugnayan ng alok na suhol. Kasabay po nito'y pinaigtingan niya ng NBI ang manhunt operation laban kay Ang na itinuturong mastermind sa kaso ng mga missing sabongeros. Patuloy din ang koordinasyon ng ahensya sa mga otoridad sa Cambodia at Thailand para alamin kung namataan doon si Ang. Unang binunyag ni Napolcom Vice Chairman na Executive Officer Rafael Vicente Calinisan na tinangka umunong pigilan ng investigasyon sa pamagitan ng alok na suhol na idinaan umano sa isang malapit na kaibigan ng gaming tycoon. Tuloy pa rin yung manhunt natin. No? We are communicating with our officials para dun sa mga ibang embassies to learn or to know whether mayroong sightings sa kanila. We are doing things para ma-resolve natin quickly itong manhunt. Samantala, nagpatupad naman ng health protocol ang Philippine National Police sa ASEAN meeting para masigurong maiiwasan ang banta ng Nipah virus. Ayon kay PNP Director for Operations Major General Ronnie Francis Cariaga, tuloy lang ang mga scheduled events basta't nasusunod ang ibinaba nilang protocols. Nauna nang sinabi ng Department of Health na wala pang naitatalang kaso ng Nipah virus sa bansa at patuloy nilang isasagawa ang kaukulang hakbang para hindi makapasok ang virus. Nagsimula ang meeting ng ASEAN noong Enero habang sa probinsya ng Cebu naman ito nagsagawa ng ASEAN Tourism Forum noong nakaraang linggo. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, libo-libong transport workers sa Germany nagwelga. Biyaya po ng bus at tram doon. Naapektuhan. Report mula kay Wina Perhesoro, Miss Wina.
Libo-libong manggagawa sa pampublikong transportasyon sa Germany ang nagsagawa ng welga ngayong araw ng Lunes na nagdulot ng paghinto ng biyahe ng mga bus at tram sa maraming lungsod. Ayon sa ulat, apektado ang humigit kumulang 150 na lungsod kung saan kabilang dito ang Berlin, Hamburg at Bremen matapos ipatupad ng Union na Verdi ang tigil pasada. Kinatawan nitong Verdi ang halos 100,000 na transport workers. Humihiling ang Union ng mas maikling oras ng trabaho, mas mahabang pahinga at mas mataas na sahod, lalo na para sa night at weekend shifts. Dahil dito, maraming pasahero ang napilitang maghanap ng alternatibong sasakyan sa kabila ng sobrang lamig na panahon sa naturang bansa. Samantalang itinakda naman sa February 9, 2026 ang susunod na round ng negosasyon kung saan nagbabala ang Union na posibleng pang magkaroon ng mas malawak na welga kung hindi matutugunan ang kanilang mga kahilingan. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Tesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Wina Pearl Hesoro. At ngayon sa ating showbiz. Bagong video ni Chris Aquino, ikinatuwa naman ng mga netizen. Ano nilalaman ng video na yan? Alamin Sige. natin kay Don Carlos. The Queen of All Media is back. Ito naging pakiramdam ng karamihan sa mga tagahanga ni TV host at actress na si Chris Aquino dahil sa kanyang bagong upload na video. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Chris ang 13-minute video tungkol sa update sa kanyang buhay at kalusugan. Makikita rin ang pagbubukas niya ng regalo habang nakahiga sa hospital bed. Ayon kay Chris, still magiging rainbow year niya ang taong 2026 matapos ang lahat ng pagsubok na nangyari sa kanya. Nagpasalamat din siya sa walang sawang pag-aalay ng dasal para sa kanyang paggaling. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Don. Ito si Don Carlos para sa Don. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaabangan namin yung video eh. Awam mo. Don. Biniti mo naman. Ang hilig mo naman bitin. Ano ba naman yan? No? Nabiti naman kami. Ang title pa naman ng report mo, video. Awam, video. Ay, sus, apaw. Anyamutan. TNT Tomorrow's News Tonight. Yan tuloy, binabati ka ni Beth Gray. Hi, Don! Chinito Carlos! Sabi ni Renato Garcia, naku, panay ang taas ng presyo ng fuel, samantalang panay ang bawas naman dito sa US. Ano ho yan, the law of supply and demand. Although malakas ang demand sa US, pero mantakin mo, bumubusin doon ng supply. Kaya mas mura. Ayan. Ngayon, ang nagkakaproblema, dito tuloy sa labas ng US. Yeah, tulad ng Pilipinas. Kasi salat sa supply. Tsaka, hindi pa ba kayo nasanay? Tuloy hindi may labas-labas ng partner ko yung kanyang Ferrari sa kanyang Lamborghini. Mahal gasolina. Mahal ang gasolina. Hoy, salamat do sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sakto, alas 10 ng gabi. Number